Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nakahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat na usab sa atong Ginoo nga siya naghatag ug nagtugot kanato niining oportunidad nga makahimo kita padayon sa atong buluhaton. Standby, susunod lang sa pipila ka minuto ako magpakiguban alang sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo at the same time sa atong pagpanugyan diya sa atong alampuan. Magatugyan kita sa atong pagpadayon karon pinaagi sa paglamoyo. Gamahanan og dalaygon namo nga Dios, nagapasalamat usab kami sa oportunidad nga gitugot nimo nga kini nga buluhaton mapadayon o Dios pinaagi sa imong pagtugot, pagpanalangin ug pagsustain. Salamat o Dios sa tanan nagapaminaw karon niini nga stasyonan sa radyo dinhi tibuok Baganga kung asa naabot kini among signal. Father God, nagahangyo ako nga ikaw magapanalangin ngadto sa matag tao, sa matag usa nga nagapaminaw karon. Hinaot pa nga ang imong pulong padayon nga mag-convect sa kasing-kasing sa matag usa. Especially Father God, ni adto nagkinahanglan sa mga butang spiritual nga kaluwasan diha sa ilang mga kalag. I pray, O God, nga imong i-bless sa tanan mga nagapaminaw bisan ang imong mga kaanakan, kahigalaan o tanan nga nagasubaybay niini. This I pray in Jesus' name. Amen. Usa kini ka bililhon sa matag karon unya nga kita gitagaan sa Dios og oportunidad nga makapangalagad kaniya, makabuhat sa iyang buluhaton og diini karong higayon ako nga pagadal-o na usab diha kaninyo from time to time ang pagpahisgot, pamalandong concerning sa kasiguraduhan sa kalag sa tao human sa iyang kamatayon. Karon gusto nako nga dalon kamo sa pagpamalandong dinhi sa Luke chapter 23 verses 39 down to verse 43. Nga ako kining pasiugdahan sa pamalandong karon how to be eternally saved based on this passage. Paano nga kita makaangkon og eternal salvation, eternal adunay kasiguraduhan diha sa iyang kalag base niini nga actual nga encounter ni Ginoong Hesus together sa mga persons involved niini nga maong scenery. Now, ato nga makita din sa verse 39, basahon na to ang passage, one of the criminals who were hung railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." In verse number 40, but the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." In verse 42, and he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And verse number 43, last verse, and he said to him, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Kini nga mga passage na atong gibasa karon, dinhi makita nato ang klaro nga gitudlo o gipaabot ni Ginoong Hesus mensahe alang sa matag usa. Regardless kung unsa ang imong estado karon sa physical nga bahin or even sa imuhang pagkinabuhi, tubangan sa Ginoo kay pareho lamang kitang tanan kay kinahanglan o kaluwasan. O ang kaluwasan nga dapat hibaluon, dapat siguruhon mintras buhi pa, dili unya kung patay na. Based on this narrative account, Jesus clearly taught on how man can be spiritually saved using this worst scenery. And this is
being summed up with during this actual and personal encounter with those criminals. Usahay daghan panahon ato kini mabasa, usahay dili lang kayo mo pamalandungan. For ato makita dinhi nga si Ginoong Hesus nagpaabot siya og importante kay mensahe alang sa matag usa og maybe kanimo karon nagapaminaw. Ha? Ang background ini kung imong tan-awon kini nga scenery nahitabo kini during the final week when Jesus and the two criminals being crucified. Mao kini siya ang kining paghitabo o aktual nga nagapanghitabo kini, no? Katong katapusan nga mga inadlaw sa kinabuhi ni Ginoong Hesus samtang siya hangtod gidalangan sa pagkamatayon. Now, ato makita the crowd were the self-righteous religious leaders, non-believing soldiers, frightened and doubtful civilians. Mao kini siya ang mga tao nga naa aktual niya na nga maong senaryo. Ha? Mao kani siya ato makita. Og ang gani pa kung imong tan-awon nga ang mga self-righteous religious leaders sila mismo ang nagpasimuno, no? Sila gid ang nagpasiugda nga si Ginoong Hesus ma-execute, mapanisan siya, pakanaugan siya hukom kamatayon. O gawas pa sa mga religious leaders na ay mga non-believing soldiers nga nagsakit, mao ay nag-execute, physical naghatag og kasakit ngadto kang Ginoong Hesus. Og naa kining dako nga crowd sa katawhan, nagakahandlok ang uban nagaduha-duha, ang uban nangusisa lang, no? Mao kini siya ang mixed crowd during this time. Ato makita, di lang kana it was the actual and final suffering as the Messiah in saving the humankind. Mao kini ang final nga gihimo ni Ginoong Kristo physically nga gipakamatyan niya aron nga ma-materialize, ma-fulfill ang dugay ng promise sa Ginoo nga ipadala niya ang Mesiyas ang manluluwas sa humankind. Og mao kini siya ang aktual nga gihimo niya ang iyahang pag-ula, paghalad sa iyang kaugalingon na kinabuhi. And it teaches that the real forgiveness and spiritual salvation be given to a sinner who truly believe and truly repented. No? Kung niadtong tao, person nga nagtinuoray gayon, nagtuo, nagsalig kay Kristo, naghinulsol o nagdawat kay Kristo nga iyang manluluwas. Ato makita mao kini siya ang background meaning nga mao nga passage. According sa verse 39, nag-ingon, one of the criminals who were hung reeled at him. No? Ang word criminals, kung imong tan-awon higala, these were the heinous criminals with Barabbas that was being released by Pilate instead of Jesus. No? Kung naka-remember ka mo higala, nga during sa paglansang, sa trial, sa dihang gihukman si Ginoong Hesus, na usa ka criminal nga na-release nga supposed to be nga si Ginoong Hesus gipaningkamutan ni Pilato nga ma-release siya, ma-set free siya, pero ang nahitabo instead nga si Jesus Christ ang iyahang nga mapagawas, matagaag freedom, gipili sa mga tao si Barabbas, ang usa ka heinous nga criminal. No? Mao kana siya ato makita dinhi sa pagpamalandong. No? So, si Pilato wala siya nahimo. I-release niya si Barabbas nga magipangayo sa mga tao, ingon nga regalo para kanila, while si Jesus Christ, sa dihang gipangutanan niya ang katauhan, kung sa man buhaton ako niini. No? Ingon sa verse 21 in Matthew chapter 27, the governor again said to them, which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas. So, maybe, nasa paghuna-huna or desire, intention ni Pilato nga ma-release niya si Jesus Christ, ma-save niya gikan sa
execution o naghimo siya sa iyang naandan nga ginabuhat nga every year magbuhi siya o criminal nga supposed to be patyunon pero i-release niya isit friend niya. Pero during this time ato makita sa iyang pagpaningkamot nga iya unta nga ma-release si Jesus Christ, si Barabbas mao hinuon ang na-release. No? So ato makita dinhi in verse 22, Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Let him be crucified." No? Instead nga nagapaningkamot si Pilato nga ma-release niya si Jesus Christ o ma-execute si Barabbas, nabali si Jesus Christ hinuon ang na-execute samantalang si Barabbas na tagaag freedom. Now, ato makita paano ba gitratar, no? How the non-believing treated Jesus during this time. Paano siya gitreat sa mga non-believing nga mga katawhan during this time. Ato makita, the rulers were Peter harsh, abusive, and injurious at him. So, na-experience kini ni Ginoong Hesus. Ang mga rulers, suko kayo sa iyaha, ug inggit kayo. Nagsagol ang ilahang pagbati during this time. Tungod kay si Ginoong Hesus, pasikat na. So, ang mga rulers, suko o inggit kayo sa iyaha. O ang mga kalaban ni Ginoong Hesus, naging abusive, o even to the point, naging injurious sila. No? Nag-exert sila o kusog aron nga mapasaktan nila si Ginoong Hesus. At makita din but the rulers scoff at him, saying, "He saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one." Huh? So ato makita nga wala sila nalipay, wala sila naguol, wala sila nasaktan nga ingon aning gidangatan ni Ginoong Hesus, but instead nagbugal-bugal sila o makita na to nga daw naging malampuson sila sa ilang plano nga ilang i-afflict ang Mesiyas. Ikaduha, the soldiers also mocked him and offering him sour wine. So ang mga sundalo wala gid makita nimo nga nagbaton o kaluoy ngadto kan Jesus Christ. Ang kasuko ang ilahang nga pagka-injurious ilag yun nga gipakita during this time. Walay halo nga kaluoy ilang gihimo. In fact, ingon sa verse 36, the soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine. So ato makita ang ilahang nga pagtratar in verse 37 and saying, "If you are the king of the Jews, save yourself." So makita na to nga ang ilahang pagbugal-bugal bunga sa ilahang nga pagka doubtful o pagka dili matuuhon ngadto sa kang Ginoong Hesukristo. Ikatulo, the unsaved criminal also insulting him. Nag-insulto ang kriminal nga gibitay uban kang Ginoong Hesus mismo. Even sa last breath niya, sa katapusan niyang kinabuhi, padayon pagyapon ang kriminal nga nag-insulto kay Jesus Christ. In fact, ingon sa 39, one of the criminals who were hung railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Kung makita ni mo higala tanaw ni mo ang iyang mga statement. Una, siya, "Are you not the Christ?" It means it was a mix of an insult and doubtful statement for the Messiah. Kani iyang gisulti during this time. Halo nga insulto o pagduha-duha, pagkadili matuuhon sa kang Ginoong Hesus ingon nga usa ka Mesiyas. And the next one is, "Save yourself and us."
it is obviously a physical and earthly-minded statement. So kung magtanaw na ito igala, hangtod sa kamatayon, hapit na mabugtuis kinabuhi kining maong na kriminal, padayon siya dili lang naging insultador siya sa Misayas o Mesiyas, doubtful siya, kundili ang iyang una-una bisan mamatayay na siya, physical paghihapon, earthly minded, taman ra gyud aning physical nga bahin ang iyang panguna-una, wala mo lapos sa ikaduhang kinabuhi. So makita na to ang iyang pagka-ignorante mahitungod sa kinabuhi, ikaduhang kinabuhi human sa kamatayon. Mao kana siya to makita sa kriminal nga wala magtuo kay Ginoong Hesus. How did a repentant criminal responded? Paano man ang usa ka kriminal nga nalansang uban kanila nga nakaangkon o kaluwasan, paano man siya nag-respond niini nga maong senaryo ingon sa verse 40. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence and condemnation? So kung imong tan-awon higala, amazing kaayo ang statement sa usa ka believing criminal during this time. Iyahang na-recognize si Ginoong Hesus as God. Ingon siya dinhi, do you not fear God? Wa ka ba mahadlok sa Dios? According sa verse 41, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. So ato makita nga humbly gidawat sa kriminal ang judgment, ang punishment, o giila niya nga dapat lang gyud ni siya nga silutan. Dapat lang niya isuffer ang consequence sa iyang kasalanan. Pero ato makita, in opposite to that, nga giangkon niya ang iyang pagkadapat lang nga silutan sa pikas bahin na gano'n siya, but this man has done nothing wrong. So ato makita nga nagkikilala niya si Jesus Christ as God, at the same time gikilala ni Jesus Christ as perfect being. Perfect. Ingon siya, this man has done nothing wrong. Kini nga tao walay nahimong sala. It means to say perfect. Og dili siya karapat dapat nga patyon kay nga naman para sa iya perfect matarong kini si Jesus Christ nga gituuhan usab niya nga Mesiyas. The repentant criminal rebuke the other criminal by saying, unsa man paano niya gi-check? Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? So gipadayag niya ang iyang pagtuo nga gikilala niya si Ginoong Hesus as God. Ikaduha, and we indeed justly, kita gisilutan kay dapat ang silutan, for we are receiving the due reward of our deeds. Wala niya gidipinsaan niya sarili, wala niya gideny ang iyang pagkamakasasala, but gi-accept niya nga maugyod ka na siya o dapat yun siyang silutan. Makita na to ang iyang nga repentant heart, humble nga kasing-kasing ni dawat sa iyang punishment. Ikatulo, but this man has done nothing wrong. He testified that Jesus was sinless and perfect. Simply kini nga maong statement. Kini nga tao walay nahimong sala, wala siya kamalian. It means to say, Jesus was perfect, sinless and perfect. And the last one, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ingon siya kay Ginoong Hesus, Ginoo, hinumdumi ako kung maghari ka na. When you come into your kingdom. It is a confession about Jesus as a king and has a kingdom. So ato makita nga kumpleto, buong-buo ang pagtuo ni ining maong kriminal. Una, nagtuo siya si Jesus Christ, God. Ikaduha,
gidawat niya nga siya makasasala o dapat lang silutan, physical and spiritual. And ikatulo, nagtuo siya nga si Jesus Christ is a perfect being and sinless. Therefore, siya usa ka capable, able, o karapat-dapat nga mahimong Savior. Sama sa giingon ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God." Ang karnero sa Ginoo nga mo'y magkawagtang sa sala sa kalibutan. And last part, Jesus, remember me when you come into your kingdom. A confession of faith that Jesus is King and has or owned a kingdom. So, mao kana siya ato makita ang solid kaayo nga pagtuo nining repentant criminal samtang iyang gi-rebuke ang iyang kaubang kriminal nga hangtod sa kamatayon wala gyud motuo kang Ginoong Hesukristo. Iyan sa verse 42. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. So makita again nato ang iyang humbleness. Makita nato unsa siya ka mapaubsanon diha tubangan sa Ginoo. Instead of saying, Jesus, please bring me into your kingdom, wala niya ka na nahimo pagsulti. Due to his humbleness, simply nag-ingon siya, Jesus, just remember me. When you remember me, it's okay. That's all. Kompleto para ka na ko. Mahinumduman lang ko ninyo. Pero ato makita ang pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon, o pagka mapinasayloon ni Ginoong Hesus. Seeing nga ang iyang pagtuo genuine diha sulod siyang kasing-kasing. Daw nga lahi ang iyang gi-utter ng mga words ngadto kay Jesus, but Jesus si Caesar nakita niya ang kasing-kasing unsa gyud ang real need ni ini nga maong kriminal. Pag-ingon niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. So, nakita ni Jesus Christ ang desire ni ini nga maong tao nga gusto siya makaadto sa iyang gingharian. Lamang gikilala niya ang sarili as unworthy being nga magpagadalon or makaadto dito. Pero atong makita, amazingly, when the repentant criminal humbly realized his sinfulness, he understand that he was truly worthy for both physical and spiritual punishment. Makita na to. Dili lang physically dapat, karapat-dapat siyang ipunish, but even sa spiritual nga aspect, karapat-dapat siyang ipunish. Karapat-dapat siyang silutan dito sa punishment na giandam sa Ginoo. What Jesus promised to the repentant criminal, ato makita, amazing kayo ang promise ni Jesus Christ. In verse 43, and he said to him, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Wow. Amen. So ato makita na si Jesus Christ never niyang gisumbatan. Never niya nga kwintahan kining kriminal. Never niya insulto ang kriminal, ang makasasala sa diyang mintuo kaniya, mingtugyan sa iyang kinabuhi, mingsalig kaniya, wala gyud niya isumbatan kini. Instead, gitakbo niya ang panginahanglan, ang desire sa kasing-kasing sa dihang siya mingtuo. O giingnan niya, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Jesus' promise was to bring the repentant criminal to a place or to a state where he should go. Kung asa siya maadto, unsa iyang estado, pariho iyang pagadalon kining kriminal. And that was his promise niini nga maong tao. Higala dinhi sa John chapter 14 verse number 6. Very clear ang claim ni Ginoong Hesus kung kinsa o unsa ang ipwede niyang mahimo
alang sa makasasala nga tao nga tinuuray gyud maghinulsol, tinuuray nga mutugyan sa iyang kinabuhi diha kaniya. Ingon sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ato makita igala ang personal nga claim ni Ginoong Hesus. May tungod siyang kaugalingon kung kinsa siya o unsa ang pwede niyang mahimo. Kanimo, kung tinuod ka, magpaubos sa imong kaugalingon, maghinulsol sa imong sala, o magtugyan sa imong kinabuhi diha kaniya. Ingon siya, I am the way, I am the truth, I am the life. Kung gusto ka nga moadto sa iyang gingharian, sa balay sa iyang amahan, kung gusto ka makatilaw og langit, ingon siya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Except by Jesus, walay tao nga makaadto dito. Kung gusto ka moadto sa gingharian sa Dios, naa si Ginoong Hesus nga sufficient siya, able siya nga makaluwas sa imong kalan. Unsa man ang dapat buhaton? What shall we do now? Unsa may buhaton dapat sa dihang nasabtan nimo kini nga mensahe? Nga ang kaluwasan di ay libre kini nga gi-offer sa Dios sa kang bisan kinsa nga nakasabot, naghinulsol, mutuo o gusto motugyan sa kinabuhi kaniya. What shall we do now? Number 1, admit that we are all sinners and can't be able to save our own soul. Simple mo, kini siya unang buhaton. I-admit na to nga kita makasasala. Ikaw ug ako, pareho lang sa tubangan sa Ginoo. Lahi-lahi lang tagsala, pero we are all sinners in the sight of God. And not only that, and we cannot be able to save our own soul. Kinahanglan nga imo nang dawaton, iamin nato nga walay usa ka nato nga makakaya sa pagluwas sa atong sarili. Ikaduha, believe that Jesus Christ alone can save our soul. Tuuhi sa ligi nga si Kristo lamang ug wala nay lain pa nga makakaya sa pagluwas og kalag sa tao. Only Jesus. Mao kana. And ikatulo, commit your soul to Jesus as the only way of salvation. Itugyan ang imong kinabuhi, itugyan ang imong kasing-kasing ngadto kang Kristo. Kay siya ra ug wala nay lain pa nga pwede makaluwas og kalag. Higala, hinaot pa nga niini karon nga buntag. Kung ikaw wala pa'y personal nga relasyon diya sa Ginoo, siguro nagapaminaw ka, avid listener ka sa atong station karon, or sa Facebook naga-follow ka. Kung karon nasabtan nimo ang mensahe clearly, hinaot pa nga dili ka maglangan, muhimo ka positibong response alang niini. Simple lang, walay mawala kanimo higala. Ang tanan nga moabot kanimo panahon na imo kinihimuon mao ang mga positibong butang. Ang simple lang is buhata kini. Pag-ampo diha sa imong nahimutangan, o kung gusto nimo nga imbitaron si Ginoong Hesus nga mahimo nimong bugtong manluluwas, do it now. And I'll pray for you today. Let's pray. Amahan, Diyos nga langit nun, salamat sa imong pulong. Panalangini o Diyos ang akong kasing-kasing. Salamat kay akong nahibaluan, nasabtan, nga ang kaluwasan di ay pwede mahibaluan mintras buhi pa ang tao. O dapat yun niyang hibaluon kini. Amahan, karon nga buntag, nasabtan ko nga ako di ay nagkinahanglan og kaluwasan tungod kay ako sama sa tanang mga tao nga nagapaminaw karon makasasala man. Busa giila ko
ang akong pagkamakasasala, pagkamalapason, o karon gituuhan ko nga walay laing nga pwede makaluwas sa akong kalag kundi ikaw lamang, Ginoong Hesus. Kay ikaw ang karnero nga gipadala sa amahan aron nga mo'y motubos, mubayad sa kasalanan sa katawhan nga motuo kanimo. O karon, O Dios, imbitaron ko ikaw nga mosulod sa kasing-kasing ingon nga Dios ug manluluwas sa akong kalag. Amahan, salamat sa imong pulong nga nadunggan ang nasabtan karon. I-bless ang matag usa nagapaminaw. In Jesus' name. Amen. Higala kung sa imong kasing-kasing karon nagaampo ka, susama sa gihatag ka nako kanimo nga giya sa pag-ampo. Kung ikaw karon gi-convict sa pulong sa Ginoo, ayaw ikaulaw kini. Tindugi ka na, barugi ka na, ayaw ka ulaw nga moamin ka nga ikaw dili makakaya sa pagluwas imong kaugalingon, dili si Jesus lamang. Kay anaa si Ginoong Hesus nga kaya, able siya makaluwas sa imong kalag. O sa dihang imong gitugyan, imong kinabuhi kaniya, saligi siya, sunda siya, o ayaw pagpalayo kaniya. Padayon sa pagpaminaw sa mensahe nga from time to time makahatag kanimo sa espirituhanon nga pagtubo. Daghang salamat sa ipagpaminaw og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Before kita tak-o pigala, so padayon kita nga magatugyan sa ato nga mga alampuan. Kanimo Dios nga langit noon, once again nagpasalamat kami sa oportunidad kay imong gihatag nga makapadayon o Dios sa pagpamalandong diya sa imong pulong. Amahan, gitugyan ko kanimo ining kabuntagon ang mapadayon ang mga prayer items nga gipaabot kanamo sa among mga suking paminaw, mga apid listeners, followers. Gitugyan ko kanimo o Dios ang mga persons na nagkinahanglan gyud kaayo Ginoo sa imong mga tabang o sa imong mga pagpamuhat dito sa ilang kinabuhi. I pray Ginoo continually sa complete recovery ni Sir Julius Indoyon sa iyahang physical na karamdaman as of this time. I pray also bisan pa man sa kay Pastor Jeramil nga na-discuss siya kagahapon. I pray, O God, for your blessing, guidance sa doctor nga mag-atiman, check up kaniya, and ang ihapon nga lawas nga mag-respond sa mga tambal, possible mga treatment nga ihatag nito kaniya. I pray, O God, bisan pa man sa request ni Sister Imelda Malinaw concerning sa iyang everyday nga mga pagpanginabuhi. Padayon ka, O Diyos, pag-enable kaniya and pag-provide sa panginahanglan alang sa tibok pamilya. Good health para sa iyang nanay ug auntie, sa kay ng pipay, kay ng kunsing, sa iyang only brother kay Kuya Bubong, and sa iyang mga pag-umangkon nga padayon sa ilahang pagtunghak, pag-eskwela Ginoo, hoping na makalampos gyud ang matag usa and makabot ang ilang desires kinabuhi. Praying also for the life of Australia Flores Iwaki, sa iyang gina-aspire at this time nga makompleto ang iyang mga panginahanglan, sa iyang mga plano sa umaabot nga mga binulan. Praying Ginoo nga ikaw mag-sustain, mag-provide sa financial nga bahin, panginahanglan sa panimalay, uban kay Brother Shio, kay Ayumi, o nagapray ko Ginoo sa iyang pamilya, especially sa iyang desire para sa salvation sa iyang tibok panimalay nga mahal sa kinabuhi. Praying also for the life of Ma'am Florita Galiga Opila and Sir Milan diya sa Lupon, sa ilahang nga concern sa padayon nga pag-serve kanimo
pagdumala sa buluhaton dinha sa Lupon uban sa tanang mga kaigsuunan sa ilang panginabuhian sa Jaira Pharmacy, Mabila Driving Academy. Padayon ka o Diyos pag-bendisyon, hatag og dugang pangkalambuan, masustain ang ilang Panginoon, ma-provide through ni ini nga mao mga panginabuhi. I pray also for the life of Ma'am Dalia and Hindi Bangkal, and together with the whole family, praying for their safety, provision, and guidance sa ilang padayon na pagkinabuhi. And sa ilang pag-serve kanimo, padayon silang malig-on, malipayon, o mapinadayonon. I pray also for the life of Engineer Michael Nivet Nawang, uban kay Makmak, and sa ilang mga mahal sa kinabuhi, sa ilang mga family, praying for their salvation sa ilang mga kalag. And sa spiritual na aspect, mag-grow sila more diya sa imong pagpangalaga. I pray also for the life of Ma'am Ami Basinang Jacobs. Sa iya karon nga vacations, ihatag Ginoo sa iyang kalipay, kusog, protection, safety, and enjoyments Ginoo sa iyang mga transaction day by day. And even sa iyang sisters, kay Ma'am Aileen, para sa iyang complete recovery, pag-regain sa iyang panlawas Ginoo. As of this time, padayon nag-recover. I pray Ginoo for our brothers and sisters, co-workers dito sa faith, sa Panabo Faith. I pray Ginoo for your servants, kay Pastor Andrew Macan, together with his whole family, sa kay Pastor Randy Beatisola and family, Pastor Samuel Macan and family, bisan pa man sa kay Ma'am Lucina Aldos, kay Ma'am Helen Bundan, and sa tanan ng mga officers and church members diya sa faith. Praying Ginoo for your blessing again, padayon sa paggamit sa mga kinabuhi sa mga ministries na gina-expect ni mo Ginoo. Praying also sa amang mga kaigsuunan ini nga iglesia kadto sa among mga outreaches, bisan pa man o Dios diya San Isidro Outreach, kay Pastor Lito Julian, kay Sister Remy, and together sa tibuok na iglesia, church member, and officers diya sa San Isidro, mga church goers. I pray Ginoo sa padayon nimong pag-workout, pagpalambo ni anak nga ministry. And praying also for our brothers and sisters dito sa Kinablangan, sa family Peregrino, kay Ma'am Harty Roth, sa kay Ma'am Shena, kay Era. Padayon ka Ginoo sa pag-bless physically and spiritually. And even sa kay Brother G.R. Aguilon, kay Jaira, kay A, kay ng Auring Hapitan, and the whole family. I pray, O God, sa mga kaigsuunan dito sa Katiil, Pastor Junard Suganay, kay Ma'am Jingjing, kay Tintin, even sa tanan ng mga church members diya sa Katiil, praying Ginoo for your blessing para sa ilang mga kinabuhi. Padayon ko nag-pray sa among mga kaigsuunan, mga members out of town or out of country Ginoo, kay Sister Loida Gomez Julian, for protection, safety, and enablement sa iyang mga trabaho, pag-grant Ginoo sa mga desires sa kasing-kasing uban sa iyang family. Sa kay Sister Jennifer Jimena, sa iyang sitwasyon, wala kami update as of this time, but I pray nga ikaw mag-bless sa iyang kinabuhi and even sa iyang pamilya. Hinaot pag Ginoo, padayon ka sa pag-bless sa iyang kinabuhi. Kay Maricel Ibanez, sa iyang kinabuhi as of this time, praying Ginoo nga ikaw magaduaw, magapakamaay kaniya. Bisan pa man kay Rachel Amay Graham, kay Eunice Alfonso, o bisan pa man sa mga outgoing members, kay Anilin Hunasan, kay Juan Alicos, kay Josephine San, kay Nilia Grace Alfonso, kay bisan pa man sa kay Kinging Morales, i-praying Ginoo for your blessing.
Sa mga kaigsuunan, mga kamimbruhan Ginoo sa kay Richard o kay Ryan Ibanez, I pray Ginoo for your blessing kinabuhi. And even sa kay Mark Anthony Julian, sa kay Shaira Apostol, kay PJ Malinaw, kay Dominador Alicos diya sa Cagayan, kay Jirel Menendez, kay Rodel Menendez sa Maynila, and even sa iyang desire, sa iyang handom karon nga imong i-grant according sa imong pagmulutan. I pray also sa kay Junami Hinil together with her whole family, and sa kay Maisel Concepcion, kay Novo, kay Maiko, praying Ginoo sa ilang mga kinabuhi, and even sa kay Pastor Alrich De Leon, uban kay Leia sa ilang anak, kay pray Ginoo for your blessing and protection. And I pray also bisan pa man sa kay Ma'am Maria Cherry Librando de la Cruz diya sa Aklan. Salamat Ginoo sa iyong kinabuhi nga imong padayon nga ginabless. I pray Ginoo for more blessing dito sa iyong kinabuhi, padayon sa pag-serve kanimo Ginoo. Praying also for the life of Brother Ronnie Apostol together with his whole family, praying for protection, safety and guidance, provision sa ilang mga panginahanglan day by day. I pray Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Yuli Bisano Oranza sa iyang concern sa coming exam sa iyang daughter. Salamat Ginoo sa imong pag-grant sa iyang desire o bisan pa man sa ginahandom niya nga business concerning sa iyang wise decision sa mga offers. Ginoo, nagapray ko sa imong guidance padayon paamot ngadto kaniya. Amahan, nagapray ko sa tanan nga paminaw karon ining station sa tibuok area dinhi sa Mangwag, sa Lukod o dito sa Luuban o sa tanang area Ginoo nga nagkakaabot kining among signal. I pray Ginoo for your blessing. Even sa tanan nag-preach karon, nagawali online through radio sa lain-lain mga municipality, lokalidad, I pray Ginoo for your blessing, especially sa kinabuhi ni Pastor Epapras Sakar diya sa Dumaguete City, sa kay Pastor Panuel Salada diya sa Toledo City, Cebu, kay Pastor Ronnie Calvis Catanos diya sa Buanguita, FBC, kay Pastor Irvin Parel diya sa Sinapuagan, Valencia, Bukidnon, and even Father God sa kay Pastor Alex Balgos diya sa Mati City, and even sa kay Pastor Novin Sipo diya sa Banay-Banay, Davao Oriental. Praying Ginoo para sa imong pagpakamaayo. I pray sa mga buluhaton karong adlaw, praying for your guidance, enablement, protection, and maghatag ka Ginoo pagpakamaayo sa matag usa. Sa tanan nagapaminaw karon on radio, sa Facebook, nga naa karon sa balatian pisikal, ikaw Ginoo magabless. Kanaa sa mga problema, bugat nga mga problema, maghatag ikaw o Diyos og solusyon. O sa naa sa mga kawalan-on, ikaw Ginoo mag-provide. Kay ikaw able man makahimo niana. Amahan, salamat tungod kay naa kami Dios nga dili lang mahigugmaon kundi maluluyon o manggihatagon. Salamat o Diyos sa imong pagpakamaayo. Padayon ka Ginoo sa pag-bless bisan pa man sa among country sa Pilipinas, sa mga bag-ong namunuan. Hinaot pa o Diyos nga anaa sila kasing-kasing sincero, honest, and makatao nga pagpangalagad diha kanimo. While nag-perform sa ilang mga responsibility, magahimo unta sila uban ang pagkahadlok diha kanimo. Amahan, i-bless ang among nasod ug tabangi ang kini nga country na mag-improve, and sa diin ang mga katawhan labi na sa imong mga kanakan makatagamtaman o maayo nga pagkinabuhi
while napadayon sa pag-serve kanimo. I-bless Ginoo labaw sa tanan. Sa spiritual nga aspect ang tanan nimo mga kaanakan. Padayon ka sa paghatag dugang kadasig kainiton diha sa pag-alagad kanimo. Padayon sa pag-spread sa gospel. Padayon sa pagpagamit sa kinabuhi alang sa imong kamayaan. And always protect us, O God, from time to time na nagabuhat sa imong bulaton, ikaw magapanalangin. Dawata ang mga pag-ampo uban ang pagpasalamat diya kanimo. In Jesus' name. Amen. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence. Okay, before kita bulag-bulag igala, tuguti ako sa pagtimbaya sa gihapon sa tanan nga naga-follow karon online. O bisan pa man sa tanan nagapaminaw sa atong station dinhi sa Baganga. Good morning and thank you so much kayong tanan. Good morning and thank you for praying also sa kay Ma'am Dalia Ninti Bangkal and the whole family. Good morning. Extend sa regards kay Kuya Tuto, kay Cedric, kay Kiki, og sa tanan nga nakadungog karon sa inyong pang-sharean sa atong video. Good morning everyone. God bless us all. Gikan sa kay Sister Imelda Malina. Thank you so much and God bless sa tanan nga mga lakaw karong nga adlaw. Good morning Pastor. Gikan sa kay Stella Malinaw. Thank you so much and God bless kanimo. And paki-extend sa regards diya sa tanan nga naa sa inyong panimalay karon diya sa Davao City. Good morning po gikan sa kay Rene Bucani or kay Ma'am. Good morning. And God bless kanimo. Ingat kanunay sa mga trabaho. God bless us all. Again sa kay Ma'am Imelda Malinaw. Good morning to all. Gikan sa kay Fanning Australia Ulan-Ulan, my wife. And of course, sa akong tibuok pamilya. Nan kauban karon sa panimalay kay Cherry Lovejoy, kay Jerry Jan, kay Aljon, kauban namo dinhi og sa kay Ladin Arbiot. Good morning, Pastor. Gikan sa kay Elsie sa man I think Elsie Kayintang, no? Nabali man gibali-bali ang pangalan, but I think Ma'am Elsie, good morning and God bless us all kanimo. Good morning. Through the storm, you're the beat Blessed morning to all. in the night, in the shelter. Amen for His holy word. Gikan sa kay Gingging Hongkolada from Davao City. Thank you so much, Sir Gingging. And paki-extend sa regards kay Angel. And I hope na okay ka mong diha. O padayon sa pag-aamping. Good morning everyone. God bless. Gikan sa kay Sister Anilin Hunasan. As of this time, ana pa sa Maynila. Praying para sa kalampusan sa inyong mga desire. Good morning, Pastor. Gikan sa kay Florami Alfonso Gomez. Thank you so much. And paki-regards kay Brother Bubong, kay Sarang, o kay Louis J. With the comfort you have given, and I will tell of your great love. Good morning, Pastor. God bless you. Gikan sa kay Brother Richard Bintayao. Thank you so much, Brother Tata. Good morning and thank you for praying also sa kay Ma'am Susit Narciso Patinio Lagulos. Thank you so much and God bless you more. Good morning, Pastor. Uban sa tibuok mo nga family. Salamat sa pulong sa Ginoo nga kanunay nga nag-remind sa matag Kristohanon nga nakapaminaw sa iyang pulong. Thank you gikan sa kay Ma'am Yuli Oranza diya sa Barubo. Sa ganina Barubo, Ma'am, Davao del Sur or sa man na siya? Your faithful
Good morning and thank you for watching karon nga buntag sa kay Kasisoy. Good morning Brother Chi and paki-regard sa tibok nimong pamilya dinha, labi na sa kay Ma'am Gingging. Good morning, happy following also sa kay Lawrence Orpanil Ibrano. Naga-watch ka nato karong buntag. Thank you so much. I find rest in And also good morning, happy watching sa kay Sister Loida Gomez Julian diya sa Singapore. worship. Thank you for watching and God bless you. I behold Good morning. Thank you for watching also sa kay Tita Neria Molina Oxon. Yes, Madrid, Spain. Thank you so much. And regards to your whole family. what a faithful And of course, good morning. Happy watching also sa kay Ma'am Melina Cabao. Thank you so much. God bless you with your family. Good morning. Happy watching also sa kay Pastor Alito Cartagena Julian. Uban sa kay Sister Remy o sa tanan nga naa karon sa loob sa inyong panimalay. Lord, I come before your throne. And of course, good morning. Happy watching also sa kay Pastor Jory Patarata diya sa Cotabato area. Fullness of joy. And of course, good morning. Happy watching also kay Pastor Ronnie Calvis Catanos. Your face. Uban sa imong pamilya, Pastor. Good morning and God bless also sa inyong mga ministries every now and then. Good morning. Happy watching also sa kay Ma'am Josie Basinang from Davao City. And paki-extend palihog pangumusta sa imong kambal o sa tanan nga kauban nimo karon diya sa imong panimalay. God bless. Good morning. Happy watching also sa kay Australia Florisiwaki from Chiba, Japan. Thank you, Trill, and good morning also. Of mercy. Oh Lord, of mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, My song in the night, in the shelter shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what a faithful God have I. what a faithful God have I. Og daghang salamat po sa katapusan sa tanan nga nagapaminaw usab karon sa ato nga station dinhi sa Mangwak, diha sa Lukod, sa Luuban, o bisan pa man partly diha sa Lungsod area. O sa tanan nga nagamonitor karon sa ato nga station, maibuntag kanyang tanan. Madayaw na temprano kamay hurot. God bless and hangtod sa sunod natong panag-uban. Padayon kita sa pagpangamuyo o pag-inampuay. Yang atong gamahanan buhi nga Dios padayon sa paghatag kanatong oportunidad. Padayon kita sa pagpangalaga diha kaniya. Be comfort those who suffer. Naot nga siya maayo o padayon sa iyahang pagkabuutan nga ni kanato. O maunta dili lang nga siya maayo kanato, kita usab padayon nga magkinabuhi subay sa iyahang kabubuton. Dayon ang Dios and God bless us all. This program is sponsored by MYMS Apparel and Water Refilling at Mangwak Lukod, Paganga, Davao Oriental. For orders, just call or text on 0917-1572-090. A place like home. Come and visit at MYMS Apparel, located at Mangwak, Lukod, Paganga, Davao Oriental. MYMS Apparel offered also meals. For reservation, just call or text on 0917-1572-090. Oras sa Kabataan, kada Sabado alas 11 hangtod alas 11:30 sa buntag, uban kay Ate Jeb ug mga kaubanan. Magahatag og Diosnong istorya gikan sa balaang kasulatan. Dinhi lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Ayaw si Piata, paminawa ang mga programa diri lang sa ECGM Christian Community Radio
104.9 FM. A day challenge to only listen to Christian music. It's a life-changing. Listen nothing but Christian music for all days. Only in ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Ikaw nagapaminaw sa East Coast Gospel Mission Christian Community Radio. Nagsibiya sa maayong balita alang sa kaluwasan diha kang Hesus Kristo lamang. ECGM Christian Community Radio 104.9 FM.